Si Allah ay nagturo kay Muhammad sa hindi niya nalalaman, kaya ang Quran ay naging aklat ng karunungan. An-Nisa 4 verse 113. Napakababaw ng pamantayan na ginawang aklat na karunungan ang Quran dahil may itinuro si Allah na hindi nalalaman ni Muhammad. Saan mabasa na bumaba si Allah at nagturo kay Muhammad? Himayin ang An-Nisa 4 verse 113 sa tafsir ni Ahmad Jibril na ganito ang pahayag. At kung hindi lamang sa biyaya ng Allah sa iyo, O Muhammad, at sa kanyang habag, katiyakan na ang isang pangkat sa kanila ay masigasig upang ikaw ay kanilang mailigaw. Subalit, wala silang maililigaw maliban sa kanilang mga sarili. At kahit na katiting na bagay ay hindi kanila mapipinsala. At ibinaba ng Allah sa iyo ang aklat at ang karunungan at kanyang itinuro sa iyo ang anumang hindi mo nalalaman. At lagi nang dakila ang biyaya ng Allah sa iyo, O Muhammad. May grupo raw. Assalamualaikum mga kapatid. Ikaw na pastor ka at tupagin mo ang reliyon mo. Mismo Biblia mo, di mo naiintindihan, tapos pupunta ka sa Quran, maski one letter di mo naiintindihan o nababasa. Saan yung church mo, pastor, tanda para maiwasan? Maiwasan ng lahat. Expiry date ka na nga, gagawa ka pa ng kasalanan. Ang Surah An-Nisa 4113 ay isa sa mga talatang ginagamit ng mga anti-Islam upang palabasin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkamali o walang nalalaman. Ngunit kung susuriin natin ito ng tama, ang talata hindi sumusuporta sa kanilang mga maling interpretasyon. Ang tunay na kahulugan na An-Nisa 4113 at kung hindi dahil sa biyaya ng Allah sa iyo at sa kanyang habag, tiyak na may isang grupo sa kanila na nagnanais na iligaw ka. Ngunit hindi nila mailigaw maliban ang kanilang mga sarili at hindi kanila masaktan sa anumang paraan. At binaba ng Allah sa iyo ang aklat, ang karunungan at itinuro sa iyo ang hindi mo nalalaman. Tunay na biyaya ng Allah sa iyo ay napakadakila. Ang talata ay hindi nagsasabing walang nalalaman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi lamang nito ni Allah ang nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi niya alam dati. Likas ng isang tao ay hindi agad alam ang lahat. Ito ay isang proseso na pagtuturo at paggabay mula sa Allah. Kung ginamit natin ang parehong pamantayan sa ibang mga propeta, dapat nating sabihin na walang nalalaman si Moises bago siya tinuro ng Diyos, na walang alam si Jesus bago siya binigyan ng karunungan na hindi makatwiran. Ang talata ay nagpapatunay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinili at ginabay ng Allah. Hindi ito kahinaan, kundi isang patunay na pagiging propeta niya. Ang Allah ay laging gumagabay sa kanya mga propeta, kaya walang saysay ang argumento ng kritiko. Kung gagamitin ang argumentong ito laban kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano ipapaliwanag na tanda ang mga talata sa Biblia? Sa Lucas 2:52 nakasulat at si Jesus ay lumago sa karunungan at pangangatawan at sa biyaya ng Diyos ng mga tao. Kung lumago si Jesus, karunungan, nangangahulugan ba na dati siyang walang nalalaman? Ang parehong lohika ay maaaring gamitin laban sa kanila. Ngunit mali na ito ay hindi isang argumento laban kay Jesus o kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi isang natural na proseso ng propetikong paggabay. Ang An-Nisa 4113 ay hindi isang insulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi isang pagpapatunay na siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ng karunungan. Ang maling interpretasyon ng mga anti-Islam ay nagpapakita na inspirasyon nilang sirain ang Islam gamit ang mga talata na kung susuriin ng tama ay lalong nagpapatibay sa ang pagiging Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.